Craig. 101.7 FM. Let's go. Broadcasting live from Calapan City. This is the FM radio of IDES Broadcast Group Incorporated. This is Kalahi DWXR 101.7 FM. Proud member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer, the views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Narito na ang makabagang uri ng balitaan at talakayan sa radyo. Balita at talakayan. Balita at talakayan. Hihimay ng mga isya, talakay ng mga maiinit na usapin. Maglalahad. Punto por punto. Balita at talakayan. Tambalan, Sandy Soriano at Dom Lago. Alas 12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules at Biyernes, kasabay ng inyong tanghalian. Balita at talakayan dito lang sa himpilan ng DWXR 101.7 Kalahi mo FM. Balita at talakayan. Yes, at magandang tanghali po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa programang Balita at Talakayan. Dito na naman po tayo sa isang episode ng Talakayan. At muli po, nagpapasalamat po tayo doon sa lahat ng sumusubaybay sa programang Balita at Talakayan. Makulimlim pa rin po yung ating panahon at medyo malamig-lamig naman kahit medyo umuulan-ulan. Kagabi nakaranas na naman yata ng patay sinding kuryente itong ating probinsya mukhang lahat yata hindi lang dito sa Calapan nagkaroon ng brownout. Talagang hindi na yata masusolusyonan yung brownout. Napakatagal na problema na yan at paulit-ulit yung nangyayaring brownout. Sana ito doon sa mga ngayon election time ay humanap tayo ng nung mga taong merong kakayanang maresolba itong programa natin sa power supply kasi ito yung mga nakaupo ngayon kung titingnan natin mukhang hindi nasusolusyonan itong problemang ito. At sana naman pumili tayo yung talagang makakapag-resolba kasi ito yung napakahalaga po ng power supply lalo na po doon sa ekonomiya ng ating probinsya. Pagka ganito po yung problema natin, hindi po tayo makakahatak ng mga malalaking investor na pwedeng mag-create ng trabaho dito sa ating probinsya. Kaya pumili po tayo hindi lang po yung pangako kasi matagal lang ipinapangako dapat yung may konkretong plano talaga diyan doon sa power supply natin. Nakakapagtaka dapat siguro sinisimulan na yung ating yung bagang sinasabing mga renewable energy. Kung ganito rin lang po yung problema natin dapat may alternative po yung ating mga kinauukulan na pagkukunan ng power. Nandiyan po yung partner natin at pabatiin po muna natin Magandang umaga kasama Sandy at sa lahat ng mga suki natin na nakikinig sa ating programang Balita at Talakayan. Yes, partner alam mo, kararating mo lang galing sa malayong lugar. At ito, meron na naman tayong programa. Siguro pilitin ko kontakin si Congressman Ardan Panaligan para dun sa ating interview para naman meron tayong mga detail tungkol sa nangyayari sa Kongreso. At alam mo naman marami ngayon ang mga pinag-uusapan sa Kongreso kasama Sandy. Isa doon sa isa nila sa mga issue ngayon, 'di ba, yung tungkol sa tawag dito, yung
tungkol dun sa kasi alam mo, isa sa mga nagbabanta ngayon na tumataas yung krisis dahil nagiging overpopulation tayo. Di ba yung dati sa ibang bansa pinapatupad yung two-child policy, one-child policy. Sa atin kasi one dozen pa. Alam mo, malaking epekto niyan sa ekonomiya ng bansa, particular doon sa sistema ng pamumuhay sapagkat although mayroon tayong mga kampanya ng ating gobyerno para doon sa may tawag diyan family planning, di ba? Nandiyan yung suporta ng gobyerno na mibigay ng mga contraceptives, nandiyan yung mga pag-aaral ng DOH para maibsan at ika nga medyo makontrol itong paglobo ng population. 'Di ba? Isa sa mga proposal nila ngayon yung early pregnancy na tinatawag kasamang Sandy. Na dapat isabatas sapagkat isa ito sa mga isa sa mga problema ng bansa yung hindi pa nasa age ng 11 years old hanggang before 18 years old meron ng mga nagbubuntis, malimit diyan nagiging single parent, 'di ba? Kasi dala lang yan ng init ng katawan ng mga kabataan natin kasi alam mo yung sistema ngayon medyo agresibo ngayon yung mga kabataan natin. Siguro gawa na rin partner nung social media. At ang alam ko merong isang controversial na bill na sinusulong ngayon yung parang tungkol sa sa sex education. Nagsusulong nga ito si Senator Risa Hontiveros kaya lang merong parang hindi agree dito yung mga taong simbahan. Siguro baka hindi talaga nabasa ng husto yung bill na pinapile tungkol dito kasi merong controversial yung mga kabataan ba parang ituturuan yung sa masturbation. Palagay ko hindi naman siguro ganun yung nakalagay doon sa batas at nagiging controversial nga. May mga nag-atrasan na senador, 7 yata yung umatras doon sa bill. Ibig sabihin, bakit nila ito pinayagan nung una? Pinirmahan nila, tapos bigla silang aatras. Hindi ba nila nabasa ito? Kasi umaalma sila. Alam mo yung sistema kasi natin, ito'y personal na pananaw ko. Kahit maganda yung layunin ng bill, ng isang proposal, yung proposed bill ng isang senador, nagkataon kasi mag-eleksyon Once kasi umalma yung simbahan kasamang Sunday, ang iniisip ng mga yan, makaka-apekto doon sa kanilang boto. Pagdating ng kampanyahan ng eleksyon, sapagkat isa sa mga gagamitin ng kalaban, itong mga pagpabor nila halimbawa dyan sa sex education na yan. Although yung layunin ng batas na ito, talagang napakaganda kasama Sunday. Ang lang kasi dito, may mga pwedeng i-delete, meron pwedeng baguhin, pero napakaganda ng layunin nito sapagkat alam mo yung population natin isa talaga sa napaka malaking factor kung bakit yung mga kababayan natin nabibilang diyan sa mga mahihirap. 'Di ba? Kasi kung titingnan natin, yung mga bata, yung mga early pregnancy na tinatawag nila, 14 years old, 16 years old, hindi pa nga nakagraduate ng high school yan anong trabaho meron yung mga yan? Kung isipin natin, di ba magiging problema na naman sila ng komunidad, ng ating gobyerno sapagkat yan yung mga tinatawag natin, aasa na naman sa tulong ng gobyerno. Kasi hindi sila makapagtrabaho Wala silang batayan, kumbaga, wala silang credential para mag-apply dun sa mga matitinong trabaho kasamang Sunday. Di ba? Ang mangyayari diyan asa sa magulang. Bakit hindi paboran ito ng mga natin, ng mga senador natin, mga kongresista natin? Sapagkat maganda naman ang layunin Pero kung meron mang pwedeng baguhin na medyo hindi pabor doon sa simbahan, yun ang pwedeng baguhin. Siguro may mga binago nga yata si Senador Risa Hontiveros tungkol do sa bill dahil naging controversial nga ito. At may mga doktor naman nagsasabi na wala naman talaga do sa bill yung sinasabing tuturuan at hindi naman siguro ganun nga yung yung pagkakaunawa. Baka mali lang yung interpretation. Mali lang yung interpretation siguro do sa sa pagkakaunawa
nagpakalat. Sabi nga fake news yung yung nagsasabi na kasama doon sa bill yung tuturuan yung mga bata na tungkol nga doon sa ganung sitwasyon. Oo. Kaya minsan kasi alam mo dapat hinahayaan din minsan ng simbahan yung ating gobyerno sapagkat mayroon naman tayong separation of state and at ng church So anyway, partner, maganda rin naman yun at siguro nagkaroon ng kalinawan na siguro dapat nagpapaliwanag dito yung mga eksperto, yung mga doktor tungkol doon sa bill. Kasi yung yung dati yatang kumontra dito, yung kumukontra dito si dating Supreme Court Justice Maria Sereno, si Sereno, Lourdes Sereno. Ayan mo, abogado ito Ang dapat nagpapaliwanag siguro diyan yung mga doktor tungkol do sa mga sex education kung ano yung mga nararapat. Kung may controversial na usapin do sa bill na yon, magaling siguro yung mga doktor na eksperto diyan yung meron nga bang nakasulat na ganun sa bill na isinusulong. Oo. At alam mo, isa din sa dito dapat tingin ko naman bago naman siguro i-draft itong bill na to. May consultation yan sa mga expert katulad ng mga doktor, yung mga sanay dito sa yung mga eksperto dito sa mga sex education. Talagang 'di ba? Siguro hindi naman yan basta na lang i-draft yung isang bill na wala namang consultation yan sa mga expert. Kaya kung meron mang mga dapat baguhin, gawa ng paraan, di ba? Ang mahalaga dito, maganda yung layunin ng batas. Kung may pasaman, may patupad, siguro makakatulong sa ating population. Ayun. Anyway, at antayin natin yung tawag ni Congressman Arnan Panaligan at makibalita tayo doon sa mga nangyayari sa Kongreso. Ang alam ko magre-recess na malapit nang magre-recess itong Congress, babakasyon at syempre pag bakasyon yan, busy na naman si Congressman Arnan Panaligan dito sa ating probinsya at sa pag-iikot. Titingnan yung mga problema, pangangailangan nung mga bayan ng bawat distrito. Oo. Alam mo ba, may magandang balita sa departamento ng Department of Agriculture sapagkat meron silang proposed na pupunduhan ng 3 bilyon na mga facilities para sa mga gulay at mga high value crops. Ito'y target ng DA na mapunduhan. Kasi alam mo, problema natin yung yung dagsa yung gulay, yung season ng gulay. Seasonal kasi yan Yung gulay, pagkadagsayan, mura yung presyo. Kung wala tayong mga storage facilities, sa season niyan, doon lang mumura yan. Sapagkat after niyan, pagka over tayo sa supply, babagsak ang presyo. Pero pagkakulang tayo sa supply ngayon, dahil wala tayong storage sa maayos, masisira, itatapon yung mga produkto, mamahal na naman yan. Katulad yung nangyayari sa kamatis, di ba? Mahal ng kamatis yan. Pero may time sa parting mga Ilocos niya, nakikita mo, tinatapon lang yung kamatis. Dahil nga, walang mga facilities na, bukod sa walang facilities, yung bagang mga factory kung anong pwedeng gawin diyan. Sa mga ganyang surplus, pwede mo namang gawing tomato sauce yan, pwede mong gawing tomato paste yan. Pero dahil walang ganong mga processing plant na ay nasasayang at tinatapon lamang. Kaya sana may patupad ito dahil sabi nga ni Secretary Chu, isa ito sa mga prioridad nila yung storage facilities, particular dyan sa parting Baguio. Pag binabayan dito sa Metro Manila at walang maayos na storage facilities, ilang days lang ang tinatagal ng gulay. Almost 1 week lang, sira na. Katulad ng sibuyas. Tingnan mo, di ba, pumalo yan ng almost 600 noon, 700 ang kilo ng sibuyas. Samantala sa Occidental, meron mang mga storage facilities doon. May makikita ka yung mga nagbebenta, may mga tubo na. Yung mga sibuyas. Tumubo na. Sumibol na. Sumibol na. Kahapon, partner, nagkaroon kami ng isang medical mission diyan sa parte ng Lantuyan, doon sa
isang tribo ng katutubo. Oo. Doon yung mga bata nakita natin talagang may mga malnourished At nakita natin yung buhay ng mga katutubo doon. Nakita ko rin ang daming malawak na pwede sanang gawing taniman So bakit iniisip ko bakit hindi ito yung suportahan ng ating gobyerno, yung mga katutubo. Kumbaga magkaroon ng isang proyekto, i-adapt yung isang community ng katutubo. Turuan hindi lang doon sa kanilang edukasyon kundi doon sa farming. Bigay yung mga magagandang teknolohiya sa mga yan, pagtanimin ng gulay, kumbaga merong talaga magbabantay hindi lang yung basta ibibigay mo yung mga tulong diyan, kundi ituturo kung paano gagamitin yung mga tulong na ibinibigay. Napakaganda partner isipin mo, daming malawak na naman sa parte ng bako, talagang makikita mo kung matuturuan itong mga katutubo nating mangyan ng tamang pagkasasaka, farming, sa mga gulay, magkakaroon ng trabaho itong mga ito Pwede pa silang gamitin doon sa reforestation sinusulong yung reforestation diyan sa kabundukan natin. Maganda partner kumbaga hindi yung bibigay mo na lang bibigay yung sa kanila sa bawat mga kababayan natin yung ayuda. Maganda siguro yan doon sa iba. Pero kung may de-develop natin ng isang komunidad, kumbaga testingin natin sa isang komunidad ng mga mangyan na makita natin yung pagbabago doon. Yung proyekto, kung tagumpay ba, pwedeng i-adapt yan utay-utay doon sa mga tribo ng mangyan. At maganda, magkakatrabaho sila, partner. Oo. Makakapag-produce sila ng mga pagkain na pwedeng dalhin dito sa Kapatagan. Ang minsan kasi, merong mga proposed na program na ganyan ng gobyerno. Yung kasi, minsan doon kasi sa sistema ng tawag dito, kultura ng mangyan. Kasi hindi lahat ng mangyan na, kumbaga, may mga may mga mangyan talaga na mas gusto pa nilang humingi. Palipat-lipat ng tirahan. Doon sa, depende yata sa tribo yun Yun nga, parte ng sinasabi natin. Yun ang kailangan baguhin nating paniniwala ng ng mga katutubo. Edukasyon ang kailangan sa mga yan. Para kasi suporta. Kasi walang suporta Walang mga proyektong ibinibigay sa kanila para kung may proyekto man, edi parang yung bibigay mo nila yung tulong diyan, wala na. Hindi mo na nasusubaybayan yung mga proyektong pinatutupad mo. Dapat makita yung resulta. Kumbaga may mga tao talagang titigil para sa kanila para ituro lahat yung hindi lang sa edukasyon, sa farming, sa tapos naroon yung mga teknolohiya, mga bagong teknolohiya, yung mga makinarya, gagamit sila. Palagay ko mababago ang buhay ng ng mga katutubo nating mangyan pagdating sa ganyan. Kasi malaki. Nakikita natin ang daming ang gaganda ng lupain, lalo na sa kabundukan, ang gaganda ng mga lupain diyan. Na pwedeng talagang pakinabangan pagdating do sa mga gulay o kaya kahit anong produkto ng pagkain ng tao na pwedeng i-supply niya sa hindi lang dito sa Kapatagan, hindi lang pwede tayo mag-supply sa mga karatig probinsya natin. Napakaganda pagkaya ng kumbaga i-testing mo yung isang komunidad. Kung nagtagumpayan, pwede mong utay-utayin yan. Siyempre, kung meron mang mga ganong programa sana ng gobyerno, titingnan nila ngayon yung resulta, kung ito ba'y effective or hindi. Sapagkat sa isang komunidad, katulad ng mga katutubo natin, kailangan kasi talaga dyan dapat tuturuan muna. Tutok talaga ang pagtuturo dyan. Kasi alam mo naman yung... Pero napakarami ngayon ng mga katutubo natin na na sila ay nagtatrabaho na ngayon sa baba. Compare doon sa mamumundok sila. Dahil ang sabi nga niya ng ilang mga katutubo, sa bundok wala naman ikang pera kasi ganun nga partner yung yung mentalidad nila kasi walang walang pagkakakitain, walang suportang ibinibigay Madami tayong mga katutubo ngayon na talagang parang Tagalog na rin. May mga seaman nga May mga nagpupulis, may mga teacher na madami na. May isang abogado na. Di ba? Bagamat wala pang kung nakikitang doktor na nakakatapos sa kanila, mas maganda partner na kumbaga yung isang munisipalidad. I-adapt nila yung isang komunidad ng mangyan, yung isang komunidad ng mangyan, tingnan nila kung paano mababago ang buhay ng mga ito, bigyan ng pagdating sa edukasyon, tamang edukasyon, yung paano sila kahit sa kalinisan partner. Pagka kalinisan do sa mga pang-araw-araw na gawain, tapos kasabay noon yung paano ngayon yung farming, na pwede nilang pagkakitaan. Hindi lang basta ibibigay, kundi talagang
tututukan mo yung programa. Oo. Dapat makita yung resulta, kung ano bang magiging resulta, kung ano magiging outcome ng proyektong pinatutupad mo diyan. Maganda kasi nakikita ko pwede. Dahil doon sa komunidad na pinuntahan namin, partner, talagang wala naman trabaho yung mga kamangyanan. Merong kaunting sasabihin natin, makakuha ng mga kagulay-gulay lamang, pero walang sistema na makikita ka. Dahil nakikita ko, dahil talagang wala man lang kataniman yung kalawakan ng mga lupa doon na pwede sanang pakinabangan. Alam mo, obserbasyon natin, yung mga kababayan natin, yung mga katutubo natin mangyan na yan nabibisita lang yan ng mga politiko pag mag-e-election. Yun na, partner. Pagka mag-e-election, maglalagay ng picture doon. Pupunta yung mga yan, may organizer yung mga yan na lahat ng mga mga ganito, bibigyan ng sardinas, bigas, lahat. Tapos nandun, nakabalandra yung mukha ng isang politiko. Yan yung katotohanan. Yan ang realidad pero yung sistema nga, sinasabi mo nga, na yung programa na talagang pangmatagalan ng papakinabangan natin mga katutubo, wala magpapatayo yung actually may mga schools ng mga yan. Actually, mga galing pa yan sa mga foundation ng ABS-CBN, sa GMA. Diba? Nakikita ko yung mga, kasi ilang komunidad ng kamangyanan na narating ko yan dahil mahilig ako sumama sa mga medical mission, sa mga school ginaganap. Ultimo school partner, parang walang sira-sira, kulang sa pasilidad. Yung although may mga teacher naman, pero kung titingnan mo yung mga room nila wala, hindi talaga maayos. Kulang talaga sa suporta. Kumbaga yung isang estudyante na dapat mas mabilis matuto, parang maguguluhan pa yung isip. At saka mostly pagka yung ambience, di ba? Mostly sa mga medical mission, makikita mo yung mga bata malnourished, kailangan purgahin. So, kung walang mga NGO na nakakarating doon, parang mahirap kumbaga para sa kanila dahil hindi nga yung sinasabi mo, partner, nakarating lang ito ng mga politiko pag mag-e-eleksyon. Binibiro ko nga kahapon mapupuntahan na naman kayo dito ng mga politiko, tatawa-tawa sila. Kasi wala silang idea Hindi rin nila alam na kung paano hihingi talaga ng tulong sa gobyerno. Although may mga teacher, yung mga teacher doon ang iba, mga teacher na mangyana. Ang iba ay mga Tagalog na kikita mo talaga matyatsagari magturo, lalayo nun. Tsaka minsan alam mo yung mga teachers diyan hindi din sila makakilos ng ayos dahil minsan napopolitika din sila. Di ba? Although may mga programa kasi yung DepEd, pero napakabagal hindi ganun ka effective dun sa ating mga katutubo. Kasi ang sabi naman dyan, meron kasing mga pag-aaral based dun sa katangian, sa kultura ng mga mangyan na applicable na ginagawa ng Department of Education. Na kita mo, sumisibol ngayon, may mga teachers sila na kapwa nila mangyan kasi mas madali nilang mapasunod yung kapwa nila mangyan kung silang magtuturo mismo based doon sa karanasan. Kasi minsan, di ba, pag Tagalog ka, halimbawa, hindi ka mangyan na teacher, iba yung adjustment mo pagdating doon pag mga mangyan na tinuturuan mo Kailangan mo pa matuto ng salita ng mga mangyan para yung direct na communication nyo, mas madali para sa kanila. Kailangan mo pang i-adapt yung kanilang sistema ng pamumuhay para ngayon mabago mo siya. Kasi hindi mo kasi kasamang sandi, hindi mo kasi mababago yung disenyo ng pamumuhay nila hanggat hindi mo pinag-aaralan yung sistema ng kanilang kultura So, mas maganda, mas effective yung ginagawa ng DepEd na merong mga kapwa nila katutubo na nagtuturo na, may mga teachers na kahit papaano, willing silang maglingkod at magserbisyo sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanilang kapwa. Yun yung nakikita ko na mas effective. Sana ito'y ang programa ng gobyerno dapat mas massive yung mas agresibo sila sapagkat malaki din naman ang population ng mga katutubo natin kung titingnan mo minsan nga yung pagpanahon ng eleksyon, di ba? Mas nananalo yung ibang mga politiko pagka nasusolid nila yung boto ng mga mangyan. Dahil, di ba, merong mga mangyan na hindi marunong magsulat. Di ba, ang ginagawa nila, yung mga writer. Meron silang writer na tinuturuan para paano bumoto. Sila na mismo ang boboto para dun sa isang katutubo
dahil hindi marunong sumulat eh. Ha? Kaya kung sino ang mapera at sino magaling maglagay at dumiskarte sa kanilang sistema, siya nananalo. Hoy, patayin ko lang yung mga nakatutok sa programa natin partner, si Jason Amar, si Mr. Benz Tilano, si Konsehala Rayos, nakatutok sa programa natin, si Ma'am Hansi rin, Uy, si dating Vice Governor Jojo Perez at si Paring Gilbert ay nakatutok sa programa natin. Nakikinig at maraming salamat po. Ay, may pinapaabot sa atin partner. Ito palang area Town Plaza ng Rojas ay under renovated, meron akong aerial shot ng newly renovated Rojas Town Plaza. Maganda. Ang problema daw dito mukhang minamadali ito. Magamat wala pang bidding, pwede ba 'yon? Na isang proyekto wala pang bidding, tapos minamadali. Siguro inahabol sa eleksyon. Inahabol sa eleksyon. Kasi nagfiesta yata yung Rojas eh. Oo. Alam ko nagfiesta yung... ang problema, di umano hindi pa ito na ibibid. Ay bakit nasimula na yung proyekto? Di assuming. Ewan ko kung ito'y gawa na o ganito na itsura nito na kasi maganda yung picture eh. So, nakakatuwa naman at narinig. Siguro, ang problema lamang, dapat ito'y naibid ng maayos kung hindi pa. Baka naman naibid na yan. Meron nang nanalo. Tingnan natin kung merong talagang dokumento na na merong nanalo ng na yan, na sa bidding na yan. Kasi kung wala pang bidding talaga, bakit ka magsisimula sa isang proyekto na wala pa ng... di ba ito dadaan din sa sangguniang panlalawigan. Sa bagay, yun may pumupukpok na lang yata. For approval na lang yun eh. For approval na lang. Pero ibig sabihin, kung meron ng resolusyon ang sangguniang bayan ng Rojas na pumasa na yan at meron ng bidding at kanino na i-award yan. Pero ang problema ay hindi pa yata doon na ibibid. Yun lang naman ang naging problema siguro dito. Kung may katotohanan itong ating natanggap na impormasyon na kung may katotohanan na hindi pa talaga na ibibid itong tapos na. Parang may advance na. Nasa 15 million daw ito eh. Itong renovation nito. Medyo malaki. Dapat dapat naibibid yan. Under ng bidding yan pag nasa mga million na. 1 million up. 500,000 500,000. Kailangan na ng bidding yan. Committee on Bids and Award Committee. Titingnan natin, Pero alam mo, advantageous 'yun sa sa mga taga Rojas sapagkat ang masama diyan kung isagawa na yung proyekto, hindi ka pa nanalo pala sa sa bidding. Di abonado ka ngayon. Abonado. Kawawa naman yung kontraktor diyan. Sigurado naman partner yung kontraktor ito hindi naman papasok sa ganyan. Yung kung gumawa nito na bagamat ikaw ba papasok diyan hindi kikita. Di ba? Alam na nila yung kung magkano gagastusin diyan. At saka siguro yan naman ay alam na kung sinong mananalo. Ika nga'y planchado na. Bidding-biddingan. Buti nakatutok sa atin si Vice Jojo. Alam mo si Vice Jojo Perez, talaga ito nagsimula ito sa sa Calapan City bilang city administrator. Kaya nga si Jojo Perez ang naging tawag sa kanya. Tapos naging Vice Mayor, Tapos naging Vice Governor time ni Governor Umali. At napakaganda nung performance ito, partner, Nakita ko ito kung paano niya pinaglaban, lalo-lalo yung environment, pati yung pondo ng pandemic. Kung matatandaan mo, yung pondo ng pandemic noon ay talagang pinaglaban nila na malagay sana yung malaking budget para sa health. Pero, ewan ko ba, hindi ko rin maintindihan nung panahon na yun, pandemic, doon inilagay yung napakalaking budget sa infrastruktura. Kaya nagkaroon ng medyo pagtatalo. Pero sa tingin ko, tama yung decision ng sangguniang panglusod sa pangunguna ni Vice Governor Jojo Perez na talagang dapat lakihan yung pondo ng ating health dahil nasa panahon tayo ng pandemic. Ang isa pang naging sa panahon niya na-extend yung 25 years mining moratorium. Kung matatandaan mo, yung 25 years mining moratorium ay nangyari yan sa panahon ni Governor Bart Marasigan. Tanda ko noon na nung ipasa yan
At nagpapasalamat tayo, magigiting yung mga bukal ng panahon na yun. Ha? Hindi sila nagpadala sa pressure. May nakausap ako sa bukal nun, talagang malalaki yung offer sa kanila nung mining company. Malalaking offer, may sasakyan, may pera, pero hindi sila nagpasilaw. At talagang nilabanan nila, naipasa nila yung 25 years mining moratorium, At sa panahon ngayon, partner, ito'y na-extend pa, gawa nga ni Vice Jojo Perez, itong pagkaka-extend ng 25 years mining moratorium. Doon pa makikita ang isang politiko, kung talagang ito'y may pagmamahal, pagmamahal sa ating bayan, lalong-lalo na sa kalikasan. At diyan ko nakita yung katangian ni Vice Governor Jojo Perez na sa ngayon ay nagbabalik bilang Vice Governor, na sa tingin ko ay ito'y karapat dapat. Ayan. Oy, alam mo, yung obserbasyon natin ngayon, yung bansa natin niyayanig ng lindol, Iba't ibang bahagi ng ating bansa sa parting Visayas. Kaya nilindol nung nakaraan. Tapos sa Occidental Mindoro, nilindol. Gumagalaw yung mga plate. Nilindol nung nakaraan Lunes. Ito ba'y patunay na kailangang ang tao sa mundo ay magbago na at magbalik loob sa ating Panginoon. Ikaw ba kasama sa nagbalik loob? matagal na pare tayong alam mo pare, sa totoo lang, talagang kailangan na ng ating mga kababayan yung talagang magbalik loob sa ating Panginoon. Kasi isipin mo yung Pilipinas, talagang napakahirap na ng buhay at iba-ibang kalamidad na ang nangyayari, partner. Sinasabi mo yung plate, yan naman mga talagang makikita mo. Nasa Biblia naman yan na talagang mangyayari. Kaya habang maaga pa siguro dapat talagang nagbabalik loob na sa Panginoon para kung mangyari man yung sinasabi nating panahon, naroon tayo sa piling niya. Ayan. Amen. Ay, batiin ko lang si Kapopong Ortega Diaz sa parte ng Victoria. Talagang ito'y nakikita natin, partner, na isang magiging mabuting leader diyan sa bayan ng Victoria. Dahil kilala mo naman ang mga Ortega pagdating dyan sa Victoria, di ba? At si Kapopong, kahit nung nakaupo pa ito bilang konsyal, nakita natin yung mga programa niya, hindi lang doon sa mga minority, pati doon sa mga madaming scholar na madami ring naging proyekto. Itong si Kapopong Ortega. Kaya ito'y dapat talagang pag-aralan ng mga taga Victoria yung yung mga kandidato diyan sa parte ng Victoria, kung sino talaga yung makakapaglingkod ng maayos diyan na walang pinoprotektahan na kung ano-anong mga pansariling interest. Ay tingnan nyo yung mga track record. At sa tingin ko, si Kapopong ay hindi kayo mapapaya kung track record din lamang ang inyong titingnan. Pagbabasihan, partner. At alam mo naman yung nagawa ng mga Ortega sa bayan ng Victoria ay hindi hindi matatawaran yung mga nagawa ng mga Ortega dyan, sapagkat sa panahon ng kanyang ama, yung matandang Ortega hanggang doon sa kanyang kapatid kasamang sandi na si pangalanan nito si kapatid ni Kapopong na naging mayor for almost 9 years din yun. 3 sunod-sunod na termino niya na siyang naging mayor ng bayan ng Victoria. Isa sa mga yan, iyan mga yan ang mismong tumatayong nangunguna para labanan po yung mining dyan sa bayan ng Victoria. Panahon pa ng Crew Minerals, panahon pa ng yung mga company na gustong pumasok at magkaroon ng pagmimina dyan sa bayan ng Victoria. Yan mga yan ang tumatayo para labanan ang pagmimina kasamang sandi sa kabila ng politika. Yung pwersa ng politika noon ay tumatayo pa rin yung mga yan para tutulan yung pagmimina. Panahon pa ni Gerson Alvarez ng sekretary ng Department of Environment and Natural Resources. Panahon ng mga matatanda ng Ortega.
Sila nun ang nangunguna para tutulan at hindi masira ang kanilang kalikasan dyan sa bayan ng Victoria. Yun. Oo. Oy, batiin ko rin si dating congressman at ngayon tumatakbong mayor ng Calapan, si Congressman Doyle Leachon. Alam mo si Congressman Doyle Leachon, partner, hindi na ito bago talagang pagdating sa serbisyo publiko, nakita mo kung paano niya naman obra yung Calapan City noon nung siya mayor pa, 2 termino, no? Sa 2 termino, malaki yung pagbabagong nangyari. At kita mo yung mga programa hanggang ngayon nakatatak at napapakinabangan. Naandyan partner yung City College of Calapan at hanggang ngayon ay tuloy-tuloy yung mga scholar diyan. Madami na nakatapos diyan. At ngayon nakakatulong na doon sa kanilang mga pamilya, kanilang mga magulang, yung mga produkto ng City College. Naandyan partner yung Orange Health, yung Orange Health Care Program. Ngayon tuloy-tuloy pa rin yan, pero sa konsepto po ni Congressman at Mayor Doyle Leachon, nangyari yan yung Orange Card na nakakatulong sa mga kababayan natin pagdating do sa bayarin sa hospital, nakakapagdagdag yan. Yung ating kasalukuyang Calapan City Public Market, napakaganda partner sa proyekto din yan ni Congressman Arnan Panaligan, na bagamat nagkaroon tayo ng maraming problema diyan, hindi lang natin alam kung na-solve na yung problema ng mga mag-iisda diyan, yung escalator na mukhang hanggang ngayon ay nakatigil itong escalator, hindi na yata nabigyan ng pansin itong ating escalator para do sa mga mamimili natin. Yan po yung naging ang nagpagawa po niyan ay si Mayor Doyle Leachon nung siya ay nanunungkulan. Yung kasabay yata yun ng pagtayo ng bagong palengke nung panahon. Yung yung escalator na yan. Yung escalator na yan, kasama yan. Yung City of Discipline, nakikita mo partner, talaga ito maliwanag ito partner. Nung panahon niya, kita mo yung disiplina ng Calapan. Bawal magsigarilyo kung saan at napakaganda, napakalinis ng ating syudad. Pag may mga nagbabakasyon, may mga galing ibang lugar, kitang-kita nila talagang tinatanong sino ba ang mayor nito at napakagaling. Yung Calap Festival na ginagawa natin sa Calapan taon-taon. Galing yan konsepto yan ni Mayor Doyle Leachon. Kaya tayo mayroong Calap Festival. Yung ating Calapan City, naging top 10 most competitive city ito sa buong Pilipinas nung panahon na 2010, partner. Naging most competitive city ang Calapan sa buong Pilipinas. At naging number 1 most business friendly city rin tayo sa buong Pilipinas. 6 billion pesos worth of business investment came to Calapan. Kaya talagang kitang-kita mo yung mga programa. Dahil nga doon sa kanya mga accomplishment partner, nagawaran siya bilang 10 outstanding young men of the Philippines sa larangan ng public service. Pagdating sa programa partner, nakikita mo yung mga barangay hall, yung mga covered court, yung mga evacuation center, daycare center, senior citizen building, school building, co-op building, health center, legislative building, ABC hall at road concreting project, seawall bridges and flood control project. Partner na andyan nakikita. Kumbaga, hindi ito mga drawing, ito mga proyekto ito, mga infrastrukturang pinagawa, yung mga programang ito. Andyan. Pagka bumunta ka sa mga barangay, bawat barangay, makikita mo yung MBS na mga building nung mga barangay. Talaga naandun, So, ito. Kung makikita mo, talagang may resibo yung kanyang panunungkulan. Hindi ito yung sasabihin mong gawa-gawaan lamang na nag-imagine ka lamang o nambobola ka lamang ng mga kababayan mo pagdating sa proyekto. Wala naman. Ito talaga kita mo na andyan, nakatatak, talagang napapakinabangan yung mga programang iniwan niya. Sa loob lamang niya ng 2 termino partner. Talagang nakikita. Kaya ang mga tao talagang naantay na niya ang pagbabalik. Hindi ba katulad ng DA na balak lang paabutin ng 49 kilo ang kaya presyo ng bigas? Ayun, oo. Yung nabanggit mo yung DA partner, kanina nakikinig tayo siguro dapat daw talagang bigyan na ng power ang NFA para makapagbenta na ng bigas, Hindi pa yata nagde-declare ng food emergency yung yung gobyerno natin. Parang drawing pa lang 'yon, yung kasi, food emergency. Diba sabi nga ni Congressman Panaligan,
dapat mag-declare ang gobyerno natin ng food emergency para may baba ang kilo ng bigas sa pinakamababang presyo. Alam ko, partner, parang yun na yung decision ni Pangulong BBM. Mag-declare na ng food emergency para may labas na nga yung stock na bigas ng NFA. Pero ang sinasabi natin, partner, dito, yung power, hindi yata kasama doon sa naamyendahan. Na dapat talaga magbebenta ng kailangan makapagbenta na ang NFA sa mga pamilihan ng bigas para mas mura talaga, mas competitive do sa mga commercial rice na binebenta diyan. Pero kung makapag-declare ng executive order si Pangulong PBBM ng food emergency, automatic 'yun. Maglalabas at magbebenta ngayon ng NFA ng bigas. So wala pa Base doon sa kanilang stocks kasi overstocking ngayon ng NFA. Napakarami hong bigas. Tapos may target pa sila ngayon na parang nasa 40.7 million metric tons ang gusto nilang ma-stock sa panahon ngayon ng pag-aani. Ang tanong ngayon, madaming kalamidad ang dumaan. Binagyo yung mga magsasaka natin. Paano kaya kung makalikom kayo ng ganung kadaming sagot na naman diyan, partner, yung mag-import na naman ng bigas. Kaya nga sa tingin natin siguro dapat dapat talagang ang tutukan talaga ng ito gobyerno nga gusto natin. nilang ibaba sa 49 pesos yung presyo ng mga imported na bigas dahil ibaba na daw ng 5 pesos. Hindi mo na malaman, partner, kung alin yung imported at saka yung local rice natin naghalo-halo na sila Yun ngang yun ngang masama doon sapagkat pag pumunta ka ng palengke, wala naman nakalagay na imported na bigas yun Wala. Dati dumating pa nga yung time, partner, na wala na nga pangalan yung bigas Kumbaga, class A, class B, ganun lang nilagay. Para bagang siguro hindi na mahalata na nakahalo na doon yung mga imported rice. Oo. Kaya kawawa talaga yung mga magsasaka natin sapagkat although maganda naman kasi ang layunin talaga ng pagkukuha natin ng mga imported na bigas. Kung ito'y ina-apply sa tamang proseso para mas kapakipakinabang doon sa ating mga consumer. Ay ang problema kasi nininegosyo pa negosyo na nga, nininegosyo pa. Kaya ang laging talo dito, yung mga farmers natin at mga consumer. Kasi na dapat ang presyo ng dapat talaga yung presyo kasi ng mga imported na bigas, nasa 42 pesos lang talaga yan Oo. Based doon sa computation ng Association ng mga Rice Miller at saka yung grupo ng mga farmers. Kung pagbabasihan kasi binaba yung binaba yung tax ng ng imported na bigas, di ba? Ibinaba na ng magkano yun? Parang 30 pesos yata ang ibinaba o 30% ang ibinaba. So dapat bumaba na rin yung presyo ng mga imported na bigas. Di bali kasi yung local rice natin yung medyo tumaas sapagkat kailangan talaga kasi mataas ang inputs ng gobyerno ng mga magsasaka natin. Yung subsidiya kasing binibigay naman ng gobyerno doon sa mga magsasaka natin, hindi naman sapat ilang sako lang ba naman per hectare yan? Kung ikaw ay nagsasaka lang ng isang sakahan, wala ka namang pangalan doon sa data ng DA, hindi ka naman makakatanggap. Di ba? Kaya napapanahon na para ayusin ng Department of Agriculture yung presyo ng bigas at yung tulong nila para sa ating mga magsasaka. Oy, partner, batiin ko lang si Bong Brocal kasi ito nakabong brocal ka. Nakabong brocal tayo ngayon. Nabigyan tayo ng t-shirt at hindi naman nakakayang suotin, partner, pagka ganito yung mga kumbaga pwede mo kasing ipagmalaki na talagang may nagawa at may gagawin pa diyan sa sangguniang Pandalawigan. Talagang kita mo naman yung pag-performance at saka yung track record. Napakaganda ng track record ni Bukal, Bong Brocal. Kumbaga hindi mo ikahihiyang hindi mo siya ikahihiya na sasabihin mo ng bobola, magaling lang magsalita. Ito talaga nakatatak yung mga ginawa niya ba't paano naman ako? Ayun. Alam mo, pagka bibigyan ka din yan. Magpapadala yung bigla. Pero bigyan kita mamaya. Medyo ibang kulay. Orange ito, partner Orange ba? Orange ito. Kaya lang pagdating sa camera, ibang kulay Kaya orange ito. Alam mo naman, siyempre. Naging liberal ang kulay. Pantayo ni Mayor Doy Lechin pagdating sa serbisyo publiko, kita mo naman, yan si Mayor Doy, talagang
kita, maaasahan na talagang hindi lang puro salita, ginagawa. Kaya nga action man eh. Ewan, ba't ito yung naging dilaw? Hindi dilaw eh. Hindi katulad no kay Parang King na pag nakita, talaga kitang-kita eh. Talaga kita mo yung ano. Anyway, salamat kay Bukal, Bong Brokal at mga ano pala kayo, mga supporter pala kayo ni Bukal Bong. Oo, partner, alam mo, sinasabi ko sa iyo, talaga namang may pagmamalaki mo si ano. Oo. Tingin ko magna-number 1 na naman yan eh. Ay kay Bukal Bong bumoboto rin naman ako eh. Oo. Alam mo, magpapadala sa iyo yan. Ano? Oh. Oy, si kasamang si Sir Mar Bautista nakatutok sa ating programa. Alam mo, ito si Sir Mar Bautista madaming idea ito. Pagdating sa farming, minsan gusto kong gawing resource person sa interview dito kasi si kasamang Mar. Kasi nakikita ko doon sa mga post niya, talagang siya mismo ang gumagawa doon sa farming. Yun nga, yung sinasabi ko, partner, baka sasang-ayon sa akin. Yung komunidad ng mga mangyan, nakita ko talagang walang trabaho yung mga mangyan walang pinagkakakitaan talaga doon sa kabundukan. Pero pwede mong adapt, kumbaga adapt ng isang ng local government, ang isang komunidad ng mangyan para bigyan sila ng tamang edukasyon pagdating sa farming. Turuan hindi mo iiwanan niya dapat yung mga yun. Yung sinasabi lagi natin hindi pwedeng bibigay mo yan parang sa mga magsasaka yan pag binigyan mo yan ng pera, yung mga magsasaka na yan, tapos wala ka ng follow-up diyan, hindi nila alam kung paano gagamitin yung pera, baka mamaya pansabong pa yun o kaya sugal pa. So dapat masusubaybayan mo kung paano nila gagamitin yung pera, ituturo mo kung paano nila papakinabangan yun ng hindi basta mawawala na lamang. Yung mga mangyan ganun pagka na-develop mo sila na turuan ng tamang farming, mga bagong teknolohiya, dalhin mo doon, mga makinarya, ay baka maging mas masipag pa yan kaysa sa mga Tagalog. Yung mga mangyan na yan. Tapos pwede mong gawin yung sinasabi nga nating reforestation pagdating dyan sa kabundukan dahil alam nila Diyan sila sanay Gawing forest ranger. Gawing forest ranger. Kasi yung mga forest ranger natin, actually, yung mga mangyan ang nakakabisa ng ng kabundukan natin. At in fairness naman ay balita ko, marami din daw mangyan na nag-illegal ng kahoy. Kasamang Sandy. Ay, hindi natin alam kasi siyempre wala naman siguro Tagalog akit para mamutol ng kahoy doon sa wala. Kasi at saka ang sanay diyan talaga mga katutubo. Alam nila yung mga terrain dyan, alam nila yung mga lugar. Alam nila kung paano magtanim ng sanay sila Sanay sila sa bundok, hindi yung katulad ng Tagalog, baka mamaya hindi rin naman umaakyat doon. Pero yung mga nag-illegal na mga yan siguro baka may nagkukuman din ng Tagalog. Yun parte dapat yun nga. Yun nga dapat ang ma-educate sila na hindi dapat nila ginagawa yung mga ganong bagay at bigyan mo ng alternatibong pagkakakitaan ang mga katutubo. Sabi ni kasamang Mar Bautista, pwede namang gawin ng gobyerno na 20 kilo ang bigas. Basta i-divert na lang mga pondo ng pang-ayuda sa mga tamad. Hindi naman siguro mga tamad. Ibili na lang ng palay sa magsasaka. Tama, Yun ang sinasabi natin malaking pera ibinibigay diyan sa sa mga ayuda na yan. Hindi tayo against niya. Kaya lang, kung yan ay mapupunta sa tamang proyekto, hindi lang yung mga tamad ba, mga mahihirap. Ang makikinabang diyan, kundi pangkalahat ang makikinabang diyan, kumbaga isang proyektong magbibigay ng maraming trabaho diyan sa mga bigyan ng kwan. Wag mong individual bigyan yung mga yan. Kundi mag-create ka ng isang pagkakakitaan diyan na makikinabang din ng ating bansa do sa ibibigay mong pera. Kasi pag hiwa-hiwala yung pera na yan, magagastos lang nila yan Actually, pinaboran nga yan ng Kongreso yung pagdagdag ng pondo doon sa mga AKAP program. Ang tanong nga dyan, bakit may mga nakikialam ng mga politiko doon sa programa na yan? Kasi ang sabi dyan, hindi naman yan galing sa kanilang budget. Hindi naman galing sa kanilang budget yan. Kundi yung budget na yan na binababa sa base doon sa DSWD. Pero yung tanong ng mga kababayan natin, bakit to sa tuwing ipinamamahagi yung mga pondo na ito, nandun yung mga politiko.
Ganyan partner talaga yan ang trabaho ng mga tiwaling politiko, yung mga trapong masasabi natin. Dito nga, 'di ba, may mga ayuda binibigay. Kasama pa yung slate nila ng mga hindi pa naman nakaupo. Pagkasalitain doon, pag-aantayin mo yung mga tao. Tumatagal yung programa na dapat na may matatrabaho pa yung mga makakatanggap. Dahil doon sa kasama pa yung mga slate, yung mga hindi pa naman talaga nakaupo, mga kandidato pa lamang, aspirante. Parang mangangampanya na doon sa pamimigay. Pag may nakita ko kayo, pitikan nyo nga. Mag-interview ko partner ng mga tumatanggap ng ayuda. Ito yung sasabihin sa iyo. Ito magalo nagsalita ho ito Si nagsalita pa ho yung isa. Hindi pa nga ho ipamamahagi hanggat hindi ho nagsasalita si ganito Ha? Bakit ganun? Ang namamahagi ng pondo na yan, kung hindi ho tayo nagkakamali, kung doon naman ho base naman doon sa Duli Tupad, ay Department of Labor and Employment, yung DOLE. Kaya nga Duli Tupad yan tapos ngayon, di ba, meron yata nga yung party list ngayon ng tupad. Ha? Sari-sari na rin yung party list Sari-sari na, di ba? Ewan ko bakit pumayag naman ang ang tawag dito, pumayag naman ng COMELEC para mapasama yung tupad tupad tawag dito. Yung tupad party list, di ba? Na-approve kaya na-approve hindi natin alam kung bakit dumadami. Alam mo, pagdating ng araw siguro puro party list na nakakundi yan Kaya nga wala nang gagawin yung mga congressman natin kasi ang trabaho ng congressman legislation. Itong mga ito, sabihin nila sila sector dapat sakop na ng mga congressman yung mga ganung sector Alam mo kung nabasa mo yung post ni dating Senator Franklin Drilon, ang dami niyang sinabi kasamang Sandi. Alam mo, totoo Di ba sabi niya, yung kawaway ka yung natin, kawaway ka yung kongreso natin, kawaway ka yung Senado natin, kasi napasok na ng mga artista. Hindi naman niya minamaliit yung mga artista. Pero na dapat ang nakaupo doon ay yung talagang mga kwalipikado, mga dekalibre ng mga abogado na mga galing sa paghahabi ng batas. Katulad ng halimbawa sa Kongreso, kinila Congressman Panaligan. Yan ay mga abogado na dapat ay sila yung talagang kwalipikado para umupo, para magpasa ng mga batas na karapat-dapat para sa ating mga kababayan. Pero titingnan ho ninyo, nangyayari ngayon kung sinong sikat na hindi naman talaga wala naman talagang kakayahan para magsagawa ng mga ganitong batas para maging representante ng kanyang distrito, ng Senado, naroon. Alam mo, partner, yung iba convicted pa. Alam mo, partner, sa totoo lang, ang napuna ko dyan, pamula nung naging high-tech yung election natin, naging computerized, dyan na marami nakapasok ng mga artista na mga komedyante, dyan na nakapasok. Nung manual pa yan, pahirapan partner, makapasok yung mga ilan lang, pero ngayon parang napakadali. Yung pagdating diyan sa nung naging high-tech, saka naman na dumami yung mga yan. Sabi ni kasamang Ronald, nagawa naman daw ng gobyerno ang 20 pesos ng kilo ng bigas. Kaya lang 3.20 dahil 60 ang kilo. Parang Ronald, kumusta? Sabi nga niya, sabi ni Mr. Kasamang Mar, lahat makikinabang dahil tayo kumakain ng bigas. So yun nga dapat doon mo ilagay ang pondo, kung bilang doon sa agrikultura, yung malalaking pondong binigay ngayon, yung AX, mga na yan, ilagay mo sa agrikultura yan, lahat makikinabang, hindi lang yung isang sektor. Lahat, pati yung sinasabi mong mga middleman. Hindi. Dapat doon dapat doon talaga ilagay sa malalaking proyekto yung pagpapaunlad ng mga teknolohiya, yung mga industrialisasyon, yung sinasabi ni Congressman Arnan Panaligan na maging self-sufficient na dapat tayo. Yung dapat lahat ay pwede na natin gawin dito. Sa ating bansa, hindi na natin kailangan mag-import. Kung mag-import, utay-utay na tatanggalin natin yan. Hindi mabibigla yung pag-import ng bigas. Pero dapat, nababawasan na yan. Lalo na ngayon na talagang ang dami ng batas na ginawa yung ating Kongreso para diyan sa Department of Agriculture. Malaki na rin yung pondo nila. So dapat nababawasan na yung pag-import natin ng bigas. At mas maganda talagang tutukan ng gobyerno yung ating agrikultura dahil napabayaan na yan
Hindi natin alam kung bakit o sadyang pinabayaan na ng mga naunang nanunungkulan diyan. Kasi malaki ang kinikita pag importation. Kita mo partner naandyan yung mga cartel, yung mga smuggler. Wala na. May mga nahuli pero wala naman nakasuhan na. Ibig sabihin may pera diyan sa pag-import. At yan ang dapat mawala Kumbaga utay-utay na matanggal yung pag-import natin ng mga pangangailangan natin. Yung sasakyan partner, isipin mo, i-import natin mga sasakyan. Kung sa atin gagawin yan, malaking trabaho ibibigay sa atin ng ating mga para sa ating mga kababayan. Kayang-kaya ng mga mekaniko natin Ngayon nga naglabas sila nung counterpart nung jeepney modernization. Mas maganda pa yung kanila Yung ginawa ngayon ng mga sasakyan ng Pilipino, mas mura, mas matibay kaysa dito sa ini-import nating sasakyan. Isipin mo, kung dito na lahat manggagaling yan, laking trabaho ibibigay niya sa ating mga kababayan. Alam mo yung domino effect kasi ng importation ay napakalaki. Samantala noon nung panahon, merong mga merong mga kumpanya na nakabase sa Pilipinas. Ang problema, napasok sila ng mga union na kung saan humihingi yung mga empleyado, grupo ng dagdag na pasahod sapagkat ang epekto niyan napakataas sa mga bilihin. Kumbaga, doon sa mga base doon sa ng mga empleyado, kulang yung kanilang sinusweldo pagdating sa gastusin, pagkain, edukasyon ng kanilang mga anak, pamasahe, lahat mataas. So yung mga kumpanya naman, kasi mahal ang ang lumalabas, nagiging mahal ngayon yung labor cost ng mga malalaking kumpanya na nakabase sa Pilipinas compare doon sa ibang bansa. Kaya nangyayari, nagsasara sila sa Pilipinas, pupunta sa ibang bansa kasi mas mura ang labor doon. Compare mo halimbawa sa Vietnam, Thailand, mas mura ang labor costing ng mga kumpanya doon. Kaya lumilipat sila doon. Dahil ang epekto kasi niyan, mahal ang bilihin sa atin Kasi kung mura ang bilihin sa atin, yung basic commodities, ang basic na pangailangan ng mga kababayan natin, kung mura dito, sapat sana, sobra pa yung nagiging sweldo ng mga kababayan natin, ng mga nagtatrabaho sa mga kumpanya na to. Ang problema nga, mahal Di ba? Kaya, doon na lang sa pagkain na lang, italo na yung mga kababayan natin. Kaya ang epekto niyan, yung ilang mga malalaking kumpanya na nakabase sa atin, aalis yan. So kabawasan naman ngayon sa labor, sa trabaho ng ating mga kababayan. Kaya ang epekto nito, tumataas yung inflation. Yung yung isang bill ni Congressman Arnan Panaligan, napakaganda yung defense posture na ipasa na ito Yung mga barkong pandigma na pwede nating gawin na dito, i-develop. Yun isang pasimula na ng industrialization. Makikita mo, kaya naman malaking trabaho may bibigay noon. Pwede pa tayong mag-export ng mga barkong pandigma. Pagdating na master na ng ating mga kababayan Pilipino, malaking kumpanya, malaking trabaho ibibigay niyan ng bill na sinasabi nating defense posture. Yung paggagawa ng sasakyan partner, isipin mo partner, lahat ng sasakyan natin imported. Samantalang kung titingnan mo ang Korea ay nasa gera nung sila'y lumaya, ang tulong na ibinigay diyan, isa sa tulong na ibinigay diyan bukod doon sa mga sundalo ay yung mga mekaniko. Nagpadala tayo ng mga mekaniko diyan sa Korea para i-train yung mga Koreano gumawa ng sasakyan. Ano nangyari partner? Natuto sila. Pero sinuporta sila ng gobyerno Nakapag-develop sila ng mga sasakyan Kia, Hyundai. Makikita mo, nakapag-develop sila. Tayo wala tayong na-develop kasi walang suporta ng gobyerno Umasa tayo doon sa importation. Umasa tayo doon sa mag-angkat lang ng mag-angkat. Samantalang kung tayo nakapag-develop nung una pa ng mga sasakyan na ganyan, ang dami sa government vehicle pa lamang, kikita na ang Pilipinas, maraming trabaho nang may may bibigay. Doon sa ating mga kababayan, talaga yung mga private car, ay laking trabaho partner niyan. Doon pa lang talaga siguro hindi na maghihirap ang mga Pilipino Sa dami ng trabaho may bibigay, sa dami ng sasakyan dito ka sa atin sa Kalapan puro sasakyan ay kung dito na yan lahat ginagawa kumbaga kung na-develop natin, nasuportahan ng gobyerno ng mga panahon na yon, yung ating mga magagaling na inventor, mga mekaniko,
Aba, tayo siguro nag-export na rin ng mga sasakyan ngayon. Ang problema nga kasamang Sandy, ang ginagawa pa nga ng gobyerno natin, pinagbebenta pa yung property ng Pilipinas eh. Oh, yun. Isa pa yun. Oo. 'Di ba? Ay katulad ng ano ba yung mga pag-aari nung araw ng ating bansa? Ha? Ano ba yung mga pinagbebenta nila? Nandyan yung ating power supply. 'Di ba? Ibinenta sa private control na tayo. Sabi nga nasa pinakamalaking share na yata sa power supply ngayon ng China eh. Pwede nga daw paralyze ng China yung yung ating kasi sa China power supply. Kasi sa China binili yung pyesa. Pero tinatanggi naman nila yan. Hindi naman daw totoo. Hindi daw totoo. Pero pasok na ang China sa atin eh. Di ba? Pati Pilipino nga eh. Alam mo, kung tutusin, taon-taon, trilyon ang inuutang ng Pilipinas. Tumataas ng trilyon ng di ba? Yung utang. Kung talagang mag-invest sila, may seryoso silang plano para mag-invest doon sa industrialization ng ating bansa. Kaya eh. Ang problema, walang malinaw na programa. Ang gusto lagi kumita. Yan ang isang example niyan, parte na talaga napabayaan natin yung ating agrikultura. Tinali tayo sa importation. Kaya ngayon nakadepende yung pagkain natin sa sa supply ng ibang bansa eh. Paano kung wala silang may supply? Paralyzed tayo pagdating sa samantalang kung yan ay pinaunlad natin yung agrikultura natin, kaya naman natin dahil sa atin nagtitraining yung ibang bansa eh. Narito sa atin yung International Rice Institute. Bakit hindi sinuportahan ng gobyerno? Sa dami siguro siguro yung mga personal interest nila, kasamang Neil. Mukhang new look na naman si kasamang Neil. May shooting. May shooting. Batak kaya po, nandito ngayon. Baka pwede kami mag-extra dyan. Parte, di ba? Yung agrikultura, napabayaanan talaga. At sana ay yung, alam mo, ito yung isa sa concern ni Congressman Arnon Padaligan, yung ating agrikultura. Kaya lagi niyang tinatanong yung mga official ng DA. Nadagdagan na nga ng pondo. At may mga batas na pwede kang gamitin pero pinagtataka pa rin niya nga. Bakit hanggang ngayon ay mahal pa rin yung bigas at patuloy pa rin yung pagtaas ng ini-import natin na sa tingin niya mukhang may pagkukulang. Kasi ang layunin nila mahal kung Pilipinas eh. Ayun. Kaya mahal lahat. Oy, wala na tayong oras kasama sa Okay. At may susunod pa. Medyo wala tayong oras at okay, abangan niyo po uli yung aming programa sa Miyerkules. Sa ganito rin pong oras at Himpilan, partner. Oy, sa lahat ng mga nakinig at tumutok sa amin, maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay. Tumlago po, magandang araw at mabuhay po tayong lahat. At syempre, Sandy Soriano po ang inyong nakasama. Magandang tanghali po sa inyong lahat.